I was still in contact with attorney, ano pangalan to, attorney Bobet, as late as mga 5 o'clock eh. Oh, pero wala siya doon sa ano. Kagabi pa kami magkausap ni Bobet, wala siya diyan sa compound. Wala ho talaga siya dyan sa Except compound. kaninang umaga, O base ho dito sa post nitong si Attorney Mark Tolentino, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAF. O malinaw ho yun. Alam nyo, kahit na nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy, no, merong part dito na natutuwa tayo dahil sa nabalitaan natin na sa ISAP ho, sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ba't parang hindi yata maganda ang gising nitong si Mang Kulas? Parang malungkot yang si Mang Kulas. Anyari sa'yo, sir? Akala ko bang may heartbeat? Hinukay nyo, binungkal nyo yung basement ng Jose Maria College. Na kung saan sinasabi nyo na merong bunker sa ilalim ng Jose Maria College. Asan na ho yung heartbeat? Bakit napunta sa ISAP? Sumuko ho sa ISAP eh. Ibig sabihin, wala ho talagang tiwala yung si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa mga kapulisan na yan. Dito sa video na to mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang mga sorpresa yan. Ang mga ibibigay na sorpresa nitong si Atty. Torion dito kay Torre, dyan sa paglantad na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Linawin ho natin, malaki ang kaibahan ng sumuko at nahuli. Malaki ho ang kaibahan ng dalawang yon. Pero wala ho tayong magagawa, nandyan na ho. Sumuko na ho si Pastor, nasa kustodiya na ho siya ng mga kinauukulan. Kahit ano pa ho ang naging dahilan o kung ano pa man yan, pagpasalamat na lang ho natin na wala nang maraming masaktan dyan sa KOJC compound. At once and for all, no, ma-exercise na ng ating mga kababayang miyembro ng KOJC ang kanilang karapatan dyan sa KOJC compound. At magsialisa na yung mga alipores netong si General Torre dyan sa KOJC compound. Pero bago ho natin panoorin yung latest na interview na yan, itong si Mang Kulas, itong si General Diwata, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan at sa mga kababayan ho nating nagpa-member sa ating mga nagdaang video. Maraming salamat ho sa pagpapamember. Hayun na nga ho. Kailangan na hong maghanda-handa nitong si General Diwata sa mga kasong isasampa sa kanya. Kasi, una, hindi ho nila nakita dyan sa KOJC compound yang si Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin, lahat ho ng winasak nila, lahat ho ng mga pinaggagawa nilang kabalbalan dyan sa KOJC compound. Lahat ho ng pang-aabusong ginawa nila, lahat ho ng panglabag sa karapatan ng mga miyembro ng KOJC na linabag ni Torre, diyan sa pananatili nila na yan sa compound, kailangan ho nilang lahat yan pagbayaran. Lahat ng nasira, lahat ng nasaktan, kailangan ho yan bayaran. Dahil hindi ho nakita dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro kung dyan nakita si Pastor Apollo Kibuloy, different story ho yun. Magkaibang istorya ho yun. Talagang nagtatago siya dyan kung ano mang nasira dyan. Madya-justify ng mga pulis kasi yung pagkasira na yun, dahilan sa paghahanap ni Pastor Kibuloy. Kaso hindi ho siya nakita dyan. Sumuko ho siya, yun hong malinaw. Ang sabi ho nitong si Ma'am Sastrugando Sasot sa kanyang post, Kibuloy surrendered. He is not in KOJC compound at all. Good luck, Filipino taxpayer, sa babayaran nyo sa KOJC at Jose Maria College. Yan nung nga ba sinasabi natin. Sa kapalpakan niyang si Torre, ay dahil magsasampa ho ng kaso yan. Yung KOJC, natural, kailangan nung bayaran yan. Sinong magbabayad yan? Estado magbabayad yan. Base ho dito kay Ma'am Sastrugando Sasot. Di ho tayo abogado, pero sa tingin ho natin, lahat ng ginawang every time na nakikita ho natin itong si Mr. Heartbeat, pag nakita ko to sa daan, tatawagin ko siya, hello, Mr. Heartbeat. Ang laki yung perwisyo ng ginawa na yan itong si Mang Kulas. Ito mga kababayan, wala naman pala sa compound. Meron pa kayong nalalaman na bunker, wala naman pala. Ito, mukha talaga nitong si Torre. Ito, pakinggan natin interview nitong si Torre, pero
kahit na nahuli si Pastor Kibuloy, wala kang maaasahan na, na promotion. Ano aasahan mo? Kaso. Patong-patong na kaso. Baka retirado ka na nga lang, o uugod-ugod ka na, lumalaban ka pa sa mga kasong isasampa ng mga miyembro ng KOJC. At sa tingin ho natin, itong si Atty. Torion, gagawin niyang life mission ang paghabol dito. Ako po, ito, pakinggan natin. So sir, may napansin kanina na may C-130 lumapag sa TOG 11. And si Secretary Abalos nagsabi na nag-surrender na si Kibuloy or nahuli. Ano ba yung totoo? Ano ba yung, from your end, ano yung nangyayari po? Oh, malinaw ho, sumurrender. Sumurrender ho siya, hindi ho siya nahuli. Para dito kay Abalos, asan ba si Abalos? Abalos, nasaan ka? Ito. Nalagay ho natin dito. Ayan na. No, yan o. Yan, hindi ho siya nahuli. Iba ho yung nahuli. Galing na ho mismo sa bibig nitong si Diwatang napakaraming kaso sa mga susunod na araw. Ito ho. Hindi ko alam ang details, kaya kung pwede ba, tanongin niya na. Sir, may nakita kami na convoy of vehicles from... Ayaw mo sumagot. Sino tatanungin? Nandyan ka na eh. Ikaw ang bibong-bibo sa KOJC compound. Di ba bibong-bibo ka? Nandyan ka na. Kaharap mo ng mga media. Yan na nga ba sinasabi natin? Nahuli na't lahat si Pastor Kibuloy. Ayaw mo pa rin magpa-interview sa mga media. Ang problema dito, wala kang mukhang mahihaharap sa mga amo mo. Kasi palpak yung heartbeat mo. Yun lang yun. Palpak yung heartbeat mo, palpak yung ground penetrating radar. Ginaganyan-ganyan nila, palpak. Sa tingin nyo ba, ay, naku po, ito talagang mama na to. KOJC hangar. Possible ba na nakasakay doon si Kibuloy? Well, of course, medyo, di ba, hindi naman ordinary yun eh. So, mas... Wala. Imagine, hindi hahabulin ng mga tao mo, merong lumilipad sa hangar, hindi hahabulin, hindi gugurgurin yung, di ba? Oy, nandun si Kibuloy, nakasakay siya doon. Meron ka pang escape pa. Hindi, most probably. Sumuko siya sa ISAP. Most probably. I just don't know. I don't know the details yet. And I don't... Kasi nasa maliho kasi kayong lugar. Kasi napakalaking katangahan. Alam na nung mama na doon nyo siya hahanapin. Ba't pa siya mananatili sa compound? Di ba? First day pa lang ho ng pagkubkum nyo sa KOJC. Sinasabi na, netong si Sir Jason sa, yan sila, Atty. Dr. Lorraine Badoy, wala si Pastor Kibuloy sa compound. Kahit baliktarin nyo ang buong compound, wala siya dyan. Ang problema, hindi kayo naniwala. Di ba? Kasi, pinaniniwalaan nyo yung heartbeat detector nyo na palipat-lipat, patalon-talon kung saan-saan. Ngayon, nung binigyan ho siya ng oportunidad para palabasin na merong lumipad na helicopter at sakay doon sa helicopter itong si Pastor Apollo Kibuloy, most probably daw ang sabi nitong gunggong na to. I think I'll be authorized to release that. So si Secretary, Wala na, hindi ka magiging chief PNP, sir. Inutil ka eh. Magkakalat ka sa bagay, yung amo mo nagkakalat na, magchi-chief PNP ka pa. Naku po, laking perwisyon nyo sa sambayan ng Pilipino. Secretary Abalos lang ang pwede mag-confirm nitong lahat. Yes. Hindi pa sure, sir, kung saan galing sa compound pa siya. May area siya. Well, ang nakita nyo naman galing sa hangar. So, Nakita daw galing sa... Ang daming pulis doon, sa tingin nyo ba, kung merong chopper na magpapalipad doon, hindi ho ba lalapitan ng mga pulis? Loko-loko talaga tong mama na to. 2 weeks na paghanap sa kanya ay lumitaw na siya. it's a relief. You know, malaking relief. Matulog muna ako. Naku po. Haba-habaan mo yung tulog mo, sir. Naku po. Bukas pagising mo, ewan ko lang makakatulog ka, ha? Tingnan natin. So anong order mo sa mga pulis ngayon kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap, sa TOG 11, ay yung mga pulis high ng moral makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis na hindi bumitiw? Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan sa inyong sama-samang tulong.
Maraming galit na pulis sa'yo. Huwag mo kaming bulahin na huwag mo kaming bulahin na Tore, no? Sa dami na pati yung mga tauhan mo na nasa compound, eh, sukang-suka sa mga pinagagawa mo sa kanila. Kaya huwag kang magpasalamat, no? Dapat manghingi ka ng tawad dun sa mga pinagagawa mo. Imbis na magpasalamat ka, manghingi ka ng tawad dun sa mga miyembro ng KOJC na pinerwisyo mo at sa mga pulis na pinahirapan mo dyan sa KOJC compound. Walang tulog. Yung mga tauhan mo nakahiga sa damuhan, sa simento. Ikaw nasa magandang kama ka, naka-aircon ka, baka may chicks ka pa. Huwag mo nga kami paandaran na walang tulog. Ito, pakinggan ho natin itong si Dr. Lorraine Badoy. Update pa rin ho tayo kaugnay dyan sa breaking news na yan. Ito ho ang katotohanan dyan. Pastor Apollo Kibuloy surrendered to General Edmundo Peralta, Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, AFP, on Sunday, September 8. In a phone interview this evening, an Army intelligence official said Kibuloy will be brought to the ISAP headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Times is still waiting for the response from the ISAP for further details on the matter. Ayun ho ang katotohanan doon, mga kababayan. Di ho siya sumuko sa PNP, no? Sumuko ho siya sa ISAP. Doon ho sumuko yang si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya itong mga banat na to ni Tore, wala hong katotohanan yung mga yan. Kung dun sa heartbeat kasinungalingan, kung dun sa pagbubutas na ginawa nila na sinasabi niyang walang katotohanan, Photoshop. Kasi pagka sinabi mong Photoshop, ibig sabihin, pinapasinungalingan mo. Kaya sinungaling ho talaga to. Kaya, kanina sinabi niya, merong chopper na lumipad galing sa hangar. Ang tagal nyo dyan, paikot-ikot kayo sa hangar. Ngayon sasabihin nyo, galing sa hangar si Pastor Kibuloy. Ang labo talaga nitong mga tao na to. Ito na ho, mga kababayan, mamaya panoorin ho natin. Itong si Sir Banat Bay, sabi ang katotohanan, siyempre sila ho nandun, alam ho nila kung anong katotohanan. Paano mananalo ang gobyerno dito, no? So, Doc Badoy muna tayo, Doc Badoy. EB said, this is another chapter, no? Another chapter, and we're going to monitor. We'll keep on with a very tight watch on this, no? Yes. Loren, ayaw kong tumawa ka, pero gusto ko lang basahin itong statement ni Mr. Nicolas Torres, no? Kasi tinanong siya kanina ng media. Yan. Ang reaction niya dito sa balita. Eto sabi niya, wala po akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli o sumurrender si Mr. Kibuloy. Ayaw kita tumawa, pero ayaw natin tumawa, pero nakakatawa talaga. Imagine ikaw naghahanap, tapos bigla sumurrender, wala dun sa lugar na hinahanapan mo. Di ba, napakalaki yung kalukuhan nang ginawa nitong si Tori na to, na panggugulo dyan sa KOJC compound. Pero, yun nga ho, mga kababayan, sa tingin natin, isa ho yun sa mga dumikdik, nagbigay ng pressure kay Pastor Apollo Kibuloy para lumantad, para sumuko. Yun ho yun. Kaya, ibig sabihin, yung ginawa hong pagiging berdugo nitong si Torre dyan sa KOJC compound, nagresulta din ho ng pagkahabag siguro nitong si Pastor Kibuloy nung nakikita na niya ang kanyang ang kongregasyon niya, pinapahirapan ho nitong mga guy, oh my gosh. Pag-uusapan yung Intel, zero. Yes. Zero. Nil. Secondly, in both sense. Matagal na nating sinasabi sa kanya. Correct. June 10, wala si Pastor Kibuloy dyan sa religious compound ng KOJC sa New Jerusalem. Hindi niya alam because can you imagine there were about 6,000 policemen kanina. Kung doon siya sumurrender o nahuli, I'm sure hindi doon kasi I was still in contact with attorney, Attorney Bobet. As late as mga 5 o'clock pero wala siya doon sa kagabi pa kami magkausap ni Bobet, wala siya dyan sa compound. Wala ho talaga siya dyan sa compound. Except kaninang umaga, dumaan siya ng mga before 6 in the morning para tingnan lang kung nakalusob na yung mga pulis. Pero ulitin ko wala po kong alam. Talagang mauubo ako sa classic talaga ito si Story. Si Torres.
Yan eh, no? Para siyang joke time. Parang ano talaga na Ang nangyari, naging naging katatawanan na lang tong si Tore. Anak ng daw ko. Yun know, kasi hirap, masyadong pabibo. Meron ng, ang dami hong sinayang na pera ng kapulisan dyan sa 2 linggo nila na yan na pananatili dyan sa KOJC compound. 4 mil kada araw, kada isang kada isang pulis. Meron ho silang overtime pay dyan kasi dyan na ho sila natutulog. Wala ho silang palikuran, walang maayos na pagkain, walang maayos na higaan. Lahat to, kaya ang laki ho ng bayad ng mga yan kada araw. Yun ang nabalitaan natin. Di pa ho confirm yung 4,000 na yon. Pero sa tingin natin, kung ibabayad man yon doon sa mga pulis na nagstay doon, wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga, no? Galing pa sa NCR yung iba, galing pa sa Visayas, Luzon, yung ibang nakadestino dyan sa compound. nakita mo talaga kung ano yung role niya diyan, 'di ba? Talagang ano lang Ano siya, siya, Alipores pawn. lang talaga siya. He's Pawn out lang of the talaga loop. siya. Ano lang siya? Now, tulang. And then now, he's going to pay for all of this. Yes. Now, he's Correct, going to start. correct. Naku po. Now he's going to pay the Naku po. consequences Yan na nga ho ba sinasabi natin? Pagbabayaran mo yan. Tore. for all that he's done for his mga bosses na Parang ganito ho, pagka sa amin Pagka sa amin salita, ganito yan Taksyo po mo, yari kang Ganun ho yan mga kababayan. Yan ho ngayon ang kalagayan ni Tore. Yari kang Tore. Jack. ginamit lang siya. Oo, siya. Pero, Ang kawawa pati yung mga junior officers niya, anong tawag nito? Mapil ba? Mapagan, ibi. Papagan. Sir Jay? Yes. Pero- Ito pa, yes. basahin ko lang po, sorry to interrupt you. May post sige din po po. dito si Tore. Ang sabi po Oo. niya, si PNP spokesperson Fajardo na lang po muna ang tawagan niyo. Naku. Ipinasa kay Jim Fajardo. Kilala niyo si Jim Fajardo? Yung nunal na tinubuan ng tao. Yung si Jim Fajardo. Mo sabihin, no? Itong matandang to, banat ng banat, no? Hindi, yun yung may nunal na tagapagsalita ng PNP, si Jim Fajardo. Tingnan natin kung anong sasabihin. Sigurado, ganito ang litanya niyang dahil sa continuous pressure na ginagawa namin sa paghahanap dyan kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil sa effort ng PNP, dahil sa galing ng si Tore, napasurrender namin si Pastor Kibuloy. Palakpahan! Yun na yun ho, magiging litanya ng PNP. Abangan nyo sa mga susunod na oras. Yun na yun ho ang sasabihin nila kasi ayaw ho nilang magmukhang tanga dito sa nangyari na to. Yun ang bottom line dyan. Ayaw ho nilang magmukhang tanga. Imagine, kalkal kayo ng kalkal sa compound, wala naman pala dun yung hinahanap nyo. Oh. Tuloy. Ayan Yung na. opisyal na tagapagsinungaling, no? Mukhang baka tatakbo na to siya. Imagine mo, ha? Tatago. Siya ang ground commander. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Pero para kay Pero para kay De La Rey. Oy, De La Rey, magpapahinga ka na niyan, madam. Tigilan mo yung kaka-dessert sa kasinungalingan ni Tore, ha? Alam ko, magkasama pa rin kayo ni Tore ngayon. De La Rey, tagapagsalita ng PRO 11. Maghinay-hinay ka muna sa pagsisinungaling. Tumataba ka na, madam. Yun sa ground. Parang siyang naiwan sa ere, sir eh. Parang naiwan sa ere. Pahiya eh. Tama ka, Almaro. Kasi nga, Almar, Ina, no, Boss J at Doc Lorraine, no, matagal ka na itong sinasabi. Designated scapegoat yan si Tore. Oh. He has already accepted his faith the very moment he accepted this job. No? Oo. Whether for a financial or whatever consideration, binasura na niya yung kanyang isang estrella dito sa shoulder niya. No? Hindi lang yung pati yung pagkatao niya. Buong At pagkatao niya. niya, no? At yun na nga, no? There was failure in intelligence at I may quote Atty. Trixie Failure in Angeles intelligence. in both senses of the word, no? Oo. Intelligence in the strategic sense and intelligence in the human sense. Yung kokote niya mismo. Oh. Yung kokote niya mismo, both failures of intelligence. Sabi ko na maaliw ka, Lorraine eh. Biglang nag-flashback sa akin yung drilling. Hindi, sa tingin ko, itong si Pastor Kibuloy sa mga nangyayari na to, sa tingin ko, sa pagsuko niya na yan, handa na rin siya. Handa niya na nang harapin kung ano man ang ibabato sa kanya. Diyan sa ano na yan, diyan sa mga
binuhay na kaso laban sa kanya. Di natin siya pinagtatanggol, ha? Yung mga kaso na yun, na-dismiss na. Inapila lang ho yun. Ngayon, binuhay ho nitong administrasyon ni Marcos Jr. At ang matindi ho dito, yung panggigipit na natanggap ni Pastor Apollo Kibuloy, napaka, ibang klase na talaga, kumbaga. Yung heartbeat, Yes. thermal whatever, di ba? May bunker na Armageddon levels daw, gano'n. Panalo talaga. Kaya abang pa niya doon sa Senate eh. Pero if I may go back to the Senate hearing, no, Dr. Yes. Go ahead po. Bosti, no, there was an interesting statement there. Ewan ko kung ano yung timestamp nun. Hindi ko na nakalimutan ko. Sa tingin niyo ho ba, isa itong si Senator Bato at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kumumbinsi dito kay Pastor Apollo Kibuloy na magpakita na? Dahil for humanitarian reason, kasi marami hong masasaktan talaga. Narinig nyo ho yung mga miyembro ng KOJC na handa nang makipagbalagbagan kung sakaling ipagpatuloy ng mga kapulisan na to yung panggigipit na gagawin nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin ho natin, kaya talagang napilitan na yan si Pastor Kibuloy na sumuko, hindi ho nahuli yang si Abalos, fake news ho talaga yan. Huwag niyong iboboto yan, sinungaling ho yang si Abalos. Yan ang nga ba sinasabi natin, Mang Ben? Huwag kang magsisinungaling. Yang si Mang Kulas at yang si Mang Ben, mga sinungaling ho yan. Ito na eh. There was, dalawang beses sinabi niya kaya sa hearing, yung mga equipment daw nila, one was provided by a mine owner somewhere in Davao, at yung isa pa daw is provided by a by a person who is a member of a religious organization that Pastor Kibuloy was once a member. I don't know if I quoted him right, pero parang ganun yung narinig ko eh. Yes, tama po, tama. Correct po kayo dyan. Ganun ba yun? Okay. Okay. So, makikita mo talaga. Pero humingi siya ng executive session para daw sabihin niya kung sino talaga. May ganun pa, may pa-executive session pa. Pa-executive session. Meron siyang folder na inialok niya. Kaya nandun daw sa envelope bata yun, pero parang hindi yung May ligo talaga itong si Mang Kulas sa medyo dramatic entrance, no? Executive session. Papakita ko sa inyo, sir, yung aking intel na nandyan talaga sa loob ng compound niya si Pastor Kibuloy. Maya-maya, sumusuko sa isa. Kasi ni Bato. Hindi, kasi nung nag-suspend, doon sa harap, inaano namin, asa na yung kasi pinaka-compare sana ni Atty. Torion yung specs noong yung yung LPR niya, no, yung pang heartbeat. Hindi, ayaw niya ipakita kasi ako nakita ko eh. May mga seal ng US Armed Forces eh, kaya mabibisto siya eh. Hindi, tsaka hindi niya nagsisinungaling, of course, hindi naman surprise yon. Right. Nagsisinungaling talaga siya nung sinabi niya na walang galing sa US. Kasi nagtanong siya noon na meron siyang maraming binigay ang Amerika sa akin. Sinasabi niya sa akin noon. Tama. Yung pinagyayabang niya yun nung umpisa, di ba? Yun na nga ba sinasabi natin. Sa sobrang kadaldalan itong si Torre. Ay, naku po. Yabang-yabang siya. Boy Scout talaga ito si Panalo ka talaga, Jay. Nakakatawa. Hindi. Sa dami ng bakit yun ang nakita ko kaagad eh. Sipin mo, you are practically the commander-in-chief of the PNP kasi isipin mo yung mga personnel dyan, may galing na Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos wala kang kaalam-alam saan sumurrender, sino ang nag-arrange. Wala siyang kaalam-alam. Zero. Kung makita nyo lang yung itsura niya nung tinanong ng media, nawala na yung ngiti, wala yung ngiti niya yung ngiti sa mukha niya eh. Correct. Ito. Ito yung nawala ho yung angas eh. Yan nawala ho yung angas niya. Yan yung pagmumukha ni Torre, no? Yan ang pagmumukha ni Torre, yan yung binabanggit nitong sila Sir Jason. Nung tinanong siya dyan sa particular na tanong na yan, na kung ano na yung status ng pagkakadakip itong si Pastor Apollo. Yun ang nangyari siguro.
I just don't know. I don't know. Tuloy ho natin. Oo. You know, Para siyang ano eh, para siyang kumbaga para siyang pardon may ano ladies, no? Para siyang babaeng naubusan ng regla. Oo. Ngayon, alam nyo na kung bakit living legend yang si Sir Jay. Oh, alam nyo na ho dahilan kung bakit talagang sinusundan ho natin yung mama na yan. Oh, kasi yung mga ano ho niyan, yung mga bokabularyo niya, napakalawak, no? Ibang klase ho. Di ba yung pinag-usapan na rin natin to, Boss Jay. It's a case, it's a psychological case of a liar lying so much that he already believes himself. correct. Mga lies niya. No, but he has to prepare now. Yan na ho. Unang-una, kung tumanggap man siya ng pera, mauubos din yan. Kasi, ang simple arithmetic ko rito, after everything is said and done, no? So cases will have to be filed. And I'm sure the KOJC leadership will do that, no? Kung tinitingnan ko nga, kung ang naapektuhan ay yun lang dyan lang sa loob, wala na yung nasa iba pang parts ng Pilipinas or abroad. Sabihin mo ng 2,000 lang or 3,000 yung nakatira dyan sa loob ng compound, including the students, ang dami-daming possible cases ranging from murder to homicide, serious illegal detention, puro mga non-bailable yan na offense EB, no? To slight physical injury, unjust vexation. Ang dami. Ang magpapal yung 3,000 counts yun. Imagine mo yung 3,000 counts. Grabe. Yes. Sa piyansa na lang, natag sa 10,000 bawat count. That is 3 million. Oo. Oo, cash ban, ha? Sir Jay, Oo. sabi naman Kaya itong si Torre, random na ho natin, no? Kasi sabi niya naman, handa na siya sa mga kasong kakaharapin niya. Dapat lang, sir, maganda-handa ho kayo. Kasi matindi-tindi ang ginawa niyo na yan dyan sa KOJC compound, no? Base lang dito sa computation nitong si Sir Jason sa napakalaking halaga ho nun. po niya, he will take all the responsibility naman po. Nako. Hindi pa pwede. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Yes. At saka, if Pero hindi niya Yes. pwedeng sabihin he will take care of. Alam mo, darating ang panahon dito, yung lahat ng mga pulis dyan na masasama sa kaso, baka sa kurot lang, ikamamatay niya eh. Kukurutin siya ng 3,000 pulis na masasangkot sa kaso. Jay, yung sinabi niya na he'll take full responsibility. Na pala ini-expect niya, palakpakan natin siya. Maneko, natural. Sino pala dito nagbida-bida dito? Ito mga kababayan, base ho ito kay Attorney Mark Tolentino Ito ho, dito ho daw ho galing itong si Pastor Apollo Kibuloy bago siya mag-surrender diyan sa ISAP. Ito ho mga kababayan. Ito. Pakita ko sa inyo. Base ho dito sa post nitong si Attorney Mark Tolentino, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAF. Malinaw ho yun. Walang chopper na lumipad Ito kasi si Torre di ba? Ito, pakita ko yung mukha ni Torre. Torre, malinaw. Galing sa bundok hindi galing sa bunker. Galing sa bundok, hindi galing dyan sa hangar, okay? Fake news ka talaga Dito, di ba ikaw? Natural, ikaw. Pero, Bakit, of course, di ba? Pero ang problema dyan, Doc Lorraine, Boss J, he will take all the cudgels, full responsibility of the failed mission. Pero yung success na nag-surrender si Pastor ay hindi credit sa Zero kanya. siya. So Wala talaga siyang credit. Napaka-bobo talaga nito. Whoever made the arrangements or sino yung nag-go between, no? Yun ang Yan ang bigyan ng credit, correct. Tsaka anong mga kapart? Kaya nga ho hindi masaya itong si Mangkulas ngayong mga panahon na to. No, hindi ho natin nakikita yung ngiti sa kanyang pagmumukha sa kagaya ng mga nakalipas na araw, no? Yung kanyang angas
Yung kanyang yabang nawala ho. Kasi wala ho sa kanya credit. Galing ho siya sa bundok, si Pastor Kibuloy. Di galing din sa KOJC Compound. Partner ha. Alam mo naman sa gobyerno tong uso din ng hugasan ng kamay. Yes. Pag di ba, habang nabibiso natin sila, sabihin nila, wala kaming kinalaman dyan, pero pag may nangyari pa sa kabila na pabor sa kanila, kami naman, parang ganun nangyari. So, in a way, no, si Torre, kahit na kakagalit talaga siya, kawawa naman siya kasi alam ko, iiwanan siya sa ere. Yan naman ang tatak ng Marcos administration, di ba? Manggagamit niya. Correct. Yun ang matindi dito. Iiwan sa ere yang si Torre. Yan ang sigurado dyan. Mga yan eh. Correct. Tama. Kung si Inday nga, iniwan sa ere, siya pa. Oh. Pero if merong class action suit, Yes. no, na lawsuit, no? At I'm sure it's being studied now. Dama yung lahat eh. Kasi may mga role rin sila roster, no, yung mission order sa lahat ng kasama dyan, no? Pati yung mga lieutenants, yung mga captains, majors, and colonels. Mr. Torre is also should be also held liable kasi parang conspiracy na yan eh. Correct. As a matter of fact, yan ang worry ng mga koronel na alala mo, Doc Lorraine, yung mga nag-senate hearing, yung mga nasa likod niya, yung mga provincial commanders ng iba't iba, up to Bukidnon, Cagayan de Oro. Pagka lumalabas ako, dahil sobrang lamig dahil nakabarong ako, tatabihan sila, "Sir, kasama mo kami sa kakasuhan." Sabi ko, bakit? Sabi ko kay Colonel Minyosa, "Di ba taga Bukidnon ka?" "Yes, sir." "Oh, pagka may kaso ka, lilipad ka sa Davao para sa Vista. Tapos, ang kaso mo sa ombudsman, lilipad ka na naman sa Quezon City. May napulkom pa. May napulkom pa." Sabi ko nga, doon na lang sa dalawa eh. Ubus na dyan ka ako. Alam mo yung kung ano yung ginawa ni nang parang tingin ko ano nangyari ngayon na parang si 'di ba si Torre bida-bida siya, 'di ba? Feeling emperor siya dito, 'di ba? Punta siya sa JC, naggagaganyan-ganyan siya, 'di ba? Pero wala, Abalos took credit, 'di ba? After all his bida-bida. That's the of the Marcos administration. Well, yung ginawa ni Abalos at ni Marbil in the case of Alice Go. No? Sila mismo pa yung respondo doon. So, talagang credit grabber kasi may plano nga mag-senador yang si Benhor. So, you know what? One of the Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat ho sa pagsama sa atin dito sa video na to. Kung di nyo pa ho napanood itong video na to, i-click nyo lang. Antabay lang ho tayo sa mga latest na update yan sa pagsuko. Nitong si Pastor Apollo Gabloy. Maraming salamat po. Mag-ingat ho kayo lahat. Halina't Pilipinas.